Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salay ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan. Bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad. Walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido. Hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ng paglipad. Big Man, Big Man, Big Man. Best service in the land. Big Man, Big Man. Tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad. Walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na sumama ka na sa Big Man gang. Game strong, service stronger. Okay mga ka-airsoft, another day, another airsoft requested by our bossing, by our ka-airsoft, by our subscriber from different province. Okay. Shout out, good day and good afternoon sa inyong lahat. Shout out, good day and good afternoon sa aking mga ka-airsoft. Sa aking mga ka-airsoft na seaman, caregiver, caretaker, OFW na nagtatrabaho ngayon sa iba't ibang bansa. Hello mga ka-airsoft, shoutout po! Shoutout, good day and good afternoon sa mga ka-airsoft po nating doktor, dentista, nurse, surgeon na ngayon ay gumagampan ng trabaho nila, no? Shoutout po sa mga ka-airsoft natin na jeepney driver, Lalamove rider, Grab rider, Grab driver, Transportify, etc. etc. Maraming salamat sa suportang binibigay nyo sa amin dito sa Big Man. Hello po sa inyo lahat. Okay, shout out, good day and good afternoon sa inyong lahat mga ka-airsoft. Let's review and unbox yung unit natin mga ka-airsoft. Shout out nga pala dun sa pinuntahan ko kahapon, si Sir Luis Blanco of Caloocan City. Sir Luis Blanco, bali siya yung supplier, dealer, advisor ko regarding sa airsoft, sa two-stroke na motorcycle, no, na sa kasalukuyan ay sinisimulan kong ipunin at kumbaga i-collect. Maraming salamat Sir Luis Blanco. Shout out sa iyo, bossing. Okay, mga ka-airsoft, isang rifle at dalawang pistol, no? Requested by Arca Airsoft. Gusto nila maglaro, gusto nila magsaya,
gusto nila maglibang. Ito na, nasa harapan ko na, i-review and unbox na natin para sa kanila. Hello po mga ka-airsoft! Shoutout, good day and good afternoon, Gilbert Suarez of Baler, Aurora. Pengi nga ako ng Band-Aid, ang sakit nito sugat ko. Pabili ako. Sige. Gilbert Suarez of Baler, Aurora Province. Okay? Yung unit natin ka-airsoft, this is the 5.2 2011 High Kappa Series. What is good and special about this? Malalaman ninyo in just a while. Shoutout sa iyo, bossing. Hello po. Okay, shoutout din po. Julius Mallorca of Prosperidad, Agusan del Sur. Ang unit niya is the 4.3, sorry. Tama ba ako? 4.3 2011 High Kappa Staccato. Okay. What is good and special about this staccato? Malalaman ninyo mamaya. 2011 5.2, 2011 4.3. Mas maliit, mas compact, hindi naman masasabi mas maganda. Depende pa rin sa pangangailangan mo eh. Depende sa paggagamitan mo. Pero the best. Okay? Julius Mallorca. Shoutout, good day and good afternoon, Roger Tuason, Hinunangan, Southern Leyte. Hello bossing, Sir Roger Tuason, Hinunangan, Southern Leyte. Unit niya, the Poseidon, M4 Carbine, sarap gamitin. Kimod rifle, no? M-Lock rifle. Okay, no? Tama, M-Lock nga pala. Sorry, no? Then, makikita nyo special yung buttstock niya. Not the conventional buttstock na nakikita nyo. Ayan, no? Meron siya. Ayan. Okay. Assassin Edition to. Mga ganito yan. Diba? Mahaba siya. Maganda siya. Pag ganito kahaba yung unit mo, pwede mong ipang-assault, pwede mo rin i-convert as DMR sniper rifle. Makikita nyo, nilagyan na natin siya ng scope. Binigay lang natin to as freebies sa ating ka-airsoft, no? Then, conventional sight pa rin siya. Pero mas maganda to mga ka-airsoft kung lalagyan ninyo ng ng holographic scope, no? Mamaya, subukan natin palagyan, tignan natin itsura, no? Adjustable to, adjustable yung buttstock, ayan, no? Depende sa gusto mong length, depende sa gusto mong haba, no? Pero I do suggest, kahit compact, mas okay siya, eh. For me, ako kung mapapansin nyo ako pag nagra-rifle, compact lang, ganyan lang. Hindi ko na ini-extend yung buttstock. It is because pag in-extend mo yung buttstock, medyo mawawala ka sa focus eh. No? Sandali. Subukan natin lagyan to ng scope. Lucas, meron ba tayo nakabukas dyan? Yan, sige. Pagbukas mo nga ako ng Yan. Lalagyan natin ito ng EOTech holographic scope, syempre, para rin sa airsoft natin. Para magkaroon siya ng idea kung anong itsura ng unit yung idea kung anong itsura ng unit niya kung sakasakali may scope, okay? Shoutout, good day and good afternoon, Big Man, from Cabuyao, Laguna, at Chiles, Manipon. Hello, bossing! So, okay na. Ayan. Ito, ganito yung itsura ng holographic scope, mga ka-airsoft. Then, lalagyan natin syempre ng battery. Battery. Ayan, battery operated to at AA ang ilalagay ninyo. Pero merong mga iba't ibang klaseng battery na pwedeng ilagay dito eh. Sa totoo lang eh, no? Ayan, okay. Ayun. Ayan, pakita ko muna sa inyo mga ka-airsoft Pakita mo lang. Ito yung itsura ng holographic scope. Hindi na kasi uso yung mga ngayon. Yung mga sinauna like red dot or green dot scope. Ang uso kasi holograph na. Pakita mo lang. Yan, nakikita nyo? Yan. Ganyan ang uso ngayon. Pakita mo yung day mode and night mode. Yan. Yan ang uso. Hindi na uso yung red dot. Yung pinakita sa inyo ni Lucas, day mode. Ito yung night mode. Sige, pakita mo na.
Okay? Yan. Yang ipinakita sa inyo ni Lucas is day mode and night mode ng EOTech holographic scope. Meron pa rin tayong, depende sa paggagamitan mo kasi, meron tayong long telescopic scope. Meron din tayong holographic magnified scope. O yan. Depende kung saan ka enjoy dyan. Depende kung saan ka masayang gamitin. Depende kung ano yung scenario, yung terrain na paglalaruan mo, 'di ba? Meron tayong telescopic scope. Yun yung mga telescopic na long scope, mahaba. Telescopic ibig sabihin, yung malayo is napapalapit niya. Okay? Meron rin naman tayong tinatawag na magnified scope. Na holographic. Okay? Yung magnified scope, yung maliit, pinapalaki niya. Di ba? Halimbawa, ang target mo is, let's say, bottle cup. Yung takip ng mga Coca-Cola. Di ba? Ngayon, mahirap yon kung ang gagamitin mo lang is simpleng assault rifle scope na holographic. Kailangan, pag ganun ginagamit mo sa practical shooting, the best na the best kung naka-magnified ka. Di ba? Tapos, kung naglalaro ka naman, tapos napakalaki ng terrain na pinaglalaroan mo, the best na the best kung naka-telescopic ka. Di ba? Ibig ko sabihin, bawat klase is merong tamang paggagamitan. Di ba? Halimbawa, katulad nito, the best na the best to kung yung unit mo is gagamitin mo as your assault rifle. Di ba? Pag gagamitin mo siya bilang assault rifle, ganito yung the best na gagamitin. Pero pag gagamitin mo siya bilang isang DMR set na rifle, huwag kang gagamit ng ganito, gumamit ka ng long. Ayan. Pero nasa sa'yo pa rin yan. Pero ako, hanggat maaari, hanggang suggest lang naman ako di ba? Pero nasa sa'yo kung paano mo anin. Ayan i-mount ko to, pero dapat ito, ang pinaka-correct positioning nito sana, nandito. Pero naka-forward siya kasi meron siyang stock na, eto na paano ba to? Ayan na front and rear sight, ayan. Napakaganda, napakasarap niyan pag yan ang gamit mo. Mas madali, ganito, kailangan mo kasi mag-invest, Halimbawa, rifle. Siyempre, kailangan mo mag-invest kahit papano sa scope para mapadali yung trabaho mo. Pag hindi ka mag-i-invest, walang mangyayari. Hindi magiging magaang ang paglalaro mo. Medyo mahihirapan ka. Ang laki kasi na naitutulong ng isang holographic scope sa isang assault rifle na tulad na to. Okay? Yun ito na ating karesop, Roger Tuwason of Hinunangan, Southern Leyte. Hello po. Okay, ngayon maglalagay lang ako sandali ng band 8 dito sa ating sugat. Kasi may tumama kanina to sa isang matalim na bagay. Medyo humahapdi-hapdi. Ayan. Tayo. Ayan. Okay, nalagay na natin yung band 8, Okay? So, pwede na siguro tayo mag-start, pero hindi siya ganong nailagay. Yan. Sige, okay na siguro yan, Okay, so let's begin mga Karsop, Okay, unahin natin yung unit ng ating Karsop, Gilbert Suarez. Bossage, ito po yung unit mo. This is a 2011 high kappa, full metal mula ulo hanggang baba. It's just that full metal siya, pero hindi pa rin siya yung mga top of the line unit. Malalaman mo naman kung mga top of the line unit, medyo bihis na siya.
Makikita mo yan, hindi siya naka-optic sight yung front niya, then rear niya, adjustable rear sight lang, di ba? Hindi siya optic, sabi nga. Hindi katulad dito, ito optic, oh yan, di ba? Merong optic green, merong optic red. Oh, yan. Ito conventional lang siya, hindi siya adjustable, pero yung rear niya adjustable. Meron siyang rail sa baba, ayan para sa mga upgrades to. Kung gusto mo siyang lagyan ng flashlight, pwede. Ng laser, pwede, di ba? Nasa sayo naman yun kung anong bihis yung gusto mong gawin sa kanya. What is good and special about this unit is makikita nyo, kasa natin, ilak natin mga airsoft naka-fix barrel to. Ayan makikita nyo ayan di ba? Naka-fix outer barrel na, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Yun ang upgrade nito. Again, ulitin ko, yung itsura ng unit pag hindi naka-fix barrel is ganito. Ayan Ayan. Hindi naka-fix outer barrel to. Kaya kumakalog. Pero ito, kung mapapansin ninyo, naka-fix outer barrel. Ayan, kahit anong gawin natin, hindi siya kumakalog dahil naka-fix siya. Isa sa specialty natin yun. Bakit kailangan naka-fix? Bakit magandang naka-fix? Pag naka-fix outer barrel yung unit ninyo, wala kayong excess sounds na naririnig. Mas matagal ang buhay ng hop-up chamber ninyo. Mas matagal ang buhay ng unit ninyo. Kasi walang kumakalog-kalog. Imaginein mo na lang, ikaw, meron kang motor. Halimbawa, yung motor mo, kumakalog yung wheel bearing. Kumakalog yung knuckle bearing. Kumakalog yung, di ba? Pag ganon, talaga masisira yung unit ninyo. Di ba? Kumbaga, imaginein mo na lang yung manibela mo kumakalog. 'Di ba? Nasisira, 'di ba? Ganun din 'to. Pag kumakalog ang chamber ang barrel mo, prone sa pagkasira yung unit mo. Sayang naman, 'di ba? Bumili ka nga ng unit para mag-enjoy tapos hindi mo siya ma-enjoy kasi kumakalog-kalog. Pinakapangit na pangyayari sa unit niyo. Yung unit mo, bossing, 4 ang upgrade, for sure matutuwa ka. For sure mag-e-enjoy ka. Makikita mo hindi siya kumakalog. Nakita mo yung unit na hindi naka-fix, kumakalog. Yung unit na naka-fix barrel, hindi kumakalog. Okay? So, let's begin. Maglalagay tayo ng silicone oil sa ating unit. Press the valve, then spray. Press the valve, then spray. Yun. Okay? After that, dito sa ilalim, spray. High kappa po ito. Maximum rounds is 27. Pero, bawasan lang po natin. Make it 20 to 25 lamang para hindi po ganong ma-stress yung spring. Hatakin pababa. Ay, sorry. Ayun, kita nyo. Kakasira talaga ito ng kuko Hatakin pababa. Then, put your other thumb here para pag nabitawan mo, hindi tatama dito. Dito siya. Sasaluhin ito. Okay, then, hold it tight. Pag naibaba nyo na, dito ilalagay yung bala. Okay? Pump lang po tayo. Okay. Ang tawag dito, speed loader. Pag meron ka nito, mas madali. Pag wala ka nito, isa-isa mong ilalagay yung bala rito. Pero dahil meron tayo, naging madali. Lucas, ganito mong konti rating target. Mas madali, di ba? Kaya, yan, okay na yan. Kaya mas maganda pag may speed loader. Okay mga airsoft? Kunin natin to, lagyan natin ng silicone oil yung gilid. Okay, then lagyan rin natin yung nozzle. Okay, then release. Then rest. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? Firing tayo. Firing mga airsoft. Uy, wala pa palang hangin. sorry. Yung momentum no? Yung momentum nandun na, biglang wala palang hangin. Lagyan po muna natin ng hangin. Ang gagamitin lang po natin ng hangin is number 12 lang po. Hindi po tayo pwedeng maglagay kayo ng mga gas ha? Hindi po tayo pwedeng gumamit ng 14 kg rito at saka CO2 ha. Number 12 lang para yung unit maging maayos, no? Hindi siya maging sirain. Upside down, then press down. 1, 2. Okay. 2 seconds. Dami na nun, no? Yung 2 seconds natin na nilalagay na gas can fire multiple rounds na. It is because naka-upgrade po itong unit. Pasok. Kasa. Bago pa kasi. Ready to fire. Firing.
Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po ng ating ka-airsoft to, Gilbert Suarez, going Baler, Aurora Province. Bossing, ito na po yung unit mo. Napakaganda. Okay. Yung unit, syempre, pagkatapos gamitin, make sure punasan. Wipe those excess oil para laging mukhang bago. Then, make sure bago itabi, wala na lamang bala at wala lamang hangin. Pasingawin. Daming laman, no? Okay. Ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin. This unit natin cares of Julius Mallorca o Prosperidad Agusan del Sur. Okay, ang gagamit nito is yung anak niyang 15 years old. Gusto niyang i-train. Si Sir Julius ay isang practical shooter player na naglalaro every weekend, Saturday or Sunday, dyan sa kanilang lugar, dyan sa Agusan del Sur. So, itong unit na to is papagamit niya sa anak niya. Gusto niya matraining, masanay yung anak niya. So, bilang isang ama, natutuwa ako pag mga ganun. Kasi, syempre, sabi ko nga, wag ninyong ipagdamot sa anak ninyo yung hobby. Di ba? Bagkos imulat nyo siya ron. Magiging disiplinado. Napakaganda ng disiplina na kayang ibigay. No? Okay, so ito yung unit. Napakaganda. Tignan nyo naman. Di ba? Okay. Napakaganda nito, no? So, 4.3. Makikita nyo yung 5.1. Yung 5.1 kasi ganitong haba. Oh. Actually, hindi pala ito 5.1. Wala na. Natabi mo na no? Hindi, kuha na lang ako rito. Ito, this is an example of a 5.1 unit. While this is a 4.3 unit, makikita nyo, yan ang diferensya niya. Yan, okay? 5.1 versus 4.3, ganyan kalaki yung diferensya. Almost, mahigit 1 inch, sabi nga, no? So, ito na yung unit na, lagay tayo ng silicone oil, okay? Oops. Meron pa rin to. Sinan natin. Paano ba ito inalis? Palabas? O papasok? Pasok eh, no? Ayun. Okay. Saan? Mas alam pa ni Lucas sa akin. Okay, so this is the magazine. Siyempre, press the valve. Huwag ninyong papabayaan sa silicone oil yung unit ninyo, mga ka-airsoft, no? Kasi pag pinabayaan ninyo sa silicone oil, masisira yung unit ninyo. Yan lang yung tanging protection na pwede nyo ibigay sa unit ninyo, eh. Silicone oil. Huwag po kayong gagamit ng WD-40 kasi hindi po compatible ang WD-40 sa unit. Masisira. Upside down, then press down. 1, 2 seconds only. Enough na po yun para sa isang full rounds. Then maglagay po tayong bala. Hatakin po pababa to. Then put your other thumb here. Then pop lang po. Okay. After that, okay na. Nalagay na natin. Diba? So, lagyan natin to ng oil. No? Spray natin sa slide stopper. Okay. Then kasa. Ilak manually. Then spray sa nozzle. Okay na, then release, then rest, pasok sa unit, then kasa. Ready to fire. Okay, mga ka-airsoft, this is a 2011 4.3 high kappa firing. Lakas! Grabe! Expected ko na yun kasi 4.3 maikse, aggressive. Firing! Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit natin kay Airsoft, Julius Mallorca, Prosperidad Agusan del Sur. Okay, no? So, bago itabi yung unit, make sure na punasan yung mga excess oil, then make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, pasingawin. Okay, next unit. And for the main event. Okay, no? So,
So ngayon, kinikwento ko sa inyo kanina, this is a M4A1 carbine rifle by Poseidon. Poseidon ang brand niya, no? Isa sa mga high-end rifle, high-end brand pagdating sa mga rifle. What is good and special about this? Okay. Isa sa mga gusto ko ang mga M-lock. Kasi bakit? Ayan, makikita nyo, nagpapang-abot yung mga daliri ko. Hindi katulad ng mga unit na matataba like HK, talagang hindi magpapang-abot yung daliri. Malayo, no? May gap na ganyan, no? Pero pag ito, ang gamit ko, nagpapang-abot ng ganun. So, mas feel ko, mas pakiramdam ko, mas kontrolado ko yung unit pag nagpapang-abot. Pero pag hindi siya nagpapang-abot, medyo ang feeling ko parang parang iba, di ba? Kaya napakaganda nito dahil nga kaya mong sakmalin. Tapos gumanda pa siya lalo na nung nilagyan natin siya ng 4-inch na suppressor, no? Normally wala kasi yan, pero nilagyan natin. Tapos ayun, napakaganda, nilagyan rin natin ng, pero hindi kasama to, no? Sinample ko lang to para at least makita nyo. Nilagyan natin siya ng EOTech na holographic scope. Napaka yan. Pag ganyan ang unit niya, talaga mag-e-enjoy kayo. May nagpapabate. Ronaldo Aquino. Good afternoon, Sir Bigman. Good afternoon, Sir Ronaldo. Okay, let's begin, no? Mga Airsoft, isang tips lang, ang rifle hindi po kinakasa. Okay? Pag ang rifle niya is AEG, lagay mo na yun doon, no? Pag ang rifle niya is AEG, hindi nyo kailangan ikasa. Okay? Ngayon, ito is fully adjustable. Press, then isa pang press. Oh, ang haba na, di ba? Ngayon, dyan din nilalagay kasi yung bala. Ito, kunin natin yung plug. Ayun. Ito. See? Ayan, ha? Then, lagay tayo. Alam mo, ayaw na ayaw kong gumagamit ng ganito sa tutulong, no? May connector. Oo. Yan. Pasok natin to. Okay, then i-plug natin to. Ayaw na ayaw ko siya, sa totoo lang. Ayan, katulad niya, no? Hindi mo man di ba, no? Ayan. Okay, then balik lang natin to, ha? Ayan. Okay? Ngayon, single fire, mga Airsoft, dual firing mode to. Single fire. Tama ba ako? Ay, rapid. Rapid fire, single fire. Okay, naka-program. Dalawa na. Di ba? Ayan na. Rapid fire. Ayan, naka-program siya, no? Yung single press mo, dalawa lalabas, oh. Okay. Then, rapid fire. Programmable to, mga Airsoft, kasi Poseidon to, no? So, nakalimutan ko lang sabihin sa inyo. Pero, ibibigay, hindi ako ganong magaling sa pagpo-program. Pero bibigyan kita ng instruction, Sir Roger Tuason, kung paano i-program. Pwedeng isang pindot mo, dalawang lalabas, o kaya isang pindot mo, tatlo lalabas. Depende sa gusto mo, no? Ayun, na-program na siya, naiwan siya naka-program. Okay? So, ngayon kuha tayo ng magazine. This is the magazine. Buksan lang sa ibabaw. Then, buhusan lang po ng bala. Ayan. After that, di nabuhusan nyo na ng bala. Sara nyo na to. Ayan. Binubuksan lang dito. Tapos, merong gear sa ilalim, kinakamot. Going front. Ibig sabihin, yung ibinuhos nyo yung bala, kailangan maitulak niya papanik sa unit. Kaya kinakamot mo ganyan. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. No need na ikasa. Ready to fire. Single fire. Hindi pala siya single fire. Burst fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Sarap. Ngayon, itong unit na to, napakatindi. FPS, 470 FPS to, no? Okay, every time matatapos maglaro, always release the magazine. Try natin.
try natin yung FPS. Kung okay naman na tong ano ko, no? Okay. Lagyan natin ng 0.20 grams. Meron ka bang 0.20 dyan? 0.30 itong pinagamit nyo sa akin to. 0.20. Lagay tayo 0.20 grams. Ngayon. Tignan natin, no? Normally, yung isang ganito, 380 to 400. Pero tignan natin kung ilang FPS itong kaya niyang ibigay sa atin. Okay? Tignan natin, ha? Okay? Set natin. Tignan natin kung ilang FPS. Wala. Ano lumalabas? Pagod. Pagod na naman yung chrono natin. Ayaw na naman. 502. 502 FPS. Mga Airsoft, 380 to 400 lang to ang FPS nito. High-end Taiwan kasi to eh. Pag mga high-end Taiwan, mabababa lang FPS pagdating yan sa Pinas kasi sa Taiwan kasi Taiwan and Japan regulated ang airsoft doon. Hindi sila pwede magganto. Pero dahil in-upgrade natin to 502 FPS, grabe. Firing. 507. 507 firing. 507 na lang. Oh, yun. 507. 500 FPS, grabe yan. Napakalakas din yan. Kayang bumutas ng katawan yan. No? Kaya, wag nyo nang asamin pang taasan pa. Biruin mo 507 tapos gagamitan mo ng 0.30 grams na bala. Ang sakit yan. Ang hapdi yan. Erwin Wen Maranan. Good afternoon po from San Pascual, Batangas. Hello Sir Erwin. Alcantara Justin. Location po, sabi niya, dito po kami located, Santa Maria, Bulacan. Pwede kami mag-COD dyan sa area mo. Mag-message ka lang. Cavite, Laguna, Batangas. Pwede kami pumunta dyan. 50 units ang dala namin. Pampanga, Bulacan, Bataan, Tarlac, and Nueva Ecija. Pwede rin kami pumunta dyan. 50 units yung dala namin. Pumili ka on the spot. Okay? Every time matatapos maglaro ng rifle, always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay natin sa rapid. Press 1 seconds. Then single fire. Then safe. Okay. Itong unit na to, ready for packing and ready for shipping para sa airsoft natin. Roger Tuason of Southern Leyte. Okay mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Thank you.